Magellan's Cross. Sa ilang mga blessing, sa ilang mga gipangayo, good health, and happy and family. Viva! Senyor Santo Niño, nagahalat, nagpasalamat na Nagahalat, pasalamat sa ngalan sa sa mga Ama, sa Anak, sa Senyor Santo Niño, tagay taon tila sa kalawatan, palayuin taon tila sa mga disgrasya, aklapin taon tila sa imong mga kapanay mo tilang pangbanan, tagay taon tila kapay tila pagpuyo, Gawa sa bakal to, na ate. magasinap ka No? sila sa ilang panumalay, na Akala ko ba kahoy? ay hindi, ang original na kaya ang ihalo lang sa buon. Bakit? Silang mga Ay, panarbaho siyang mga buhayin man sa mga tao, panarbaho, hindi man labi na makuha ang siyang balik. mga apo. Bakit kinukuha ng ginagawa? Silang pag-iskwela. Para sa Panaligdin maing taon sila paglawas. mga dautan. Aklapi taon sila sa inyong mga kapo. More blessing, more trouble, Senyor Santo Niño. Good health, good work, and Bibin pura na ni ma'am. happy. Viva, Pit, Senyor, pasalamat sa Bibin at pura ma'am no? Sa ngalan sa mga anak. Sanrio na lang, mami. Sanrio Adams. Maria Adams. Hindi sunitin niyo sa hindi sunitin niyo sa labi lagi sa pagtulong walang pusong panarbaho. Huwag panarbaho o may gusto na walang magandang hindi sunitin niyo sa pasalamat sa mga malakas lang ang kalunang sa mga kadadlaw na taganawa sa luwa kami sa ngayon kami sa kapasan magmaya ka ba sa wala na sa mga Nagpadasal na lang kami. Hindi kami makakapagsimba kasi marami kami na. Viva Pit Senyor! Viva! sabay lang Hindi siya sinisindihan, mami. Sabay daw yan sa mas. Sila magkuha doon. Kasi sindihan nila. Okay, tara na. So we have to, mami, papakita ko muna tong proper attire. Meron na po yung policy dito sa Santo Niño Church. So this is the proper attire. nakaka-wait ako eh Hello, hello, hello. Good evening. Kain tayo ng spaghetti. Meron akong share sa inyo. Nung ako ay nasa Del Minore, Santo Niño, pag pumasok ka, ano ba yung aso? Pag pumasok ka dun sa Santo Niño Church sa Cebu, makikita natin doon yung Magellan Cross. And as far as I know, yung Magellan Cross, bago ko siya makita na which is siya ay medyo mataas na, tabi siya ng dagat. So I asked them na yung Magellan Cross hindi ba nasa tabi ng dagat? Bakit ngayon parang wala na yata sa dagat? Parang ang sabi ng mga tao dito na yung Magellan Cross kung saan siya nakatirik ay tumaas ng tumaas yata yung lupa at hindi na siya inabot ng tubig. Hindi ko alam kung bumaba ba yung tubig o inilipat ba yung lugar, pero alam ko hindi siya nilipat ng lugar. Siguro tinambakan na lang ng lupa para ma-preserve yung cross ni Magellan as a sign of Christianity sa Cebu. So lumapit ako doon sa Magellan Cross and I asked the people here in Cebu na bakit bakal? Kasi pag sinabi kasing Magellan Cross, alam ko gawa yun sa wood.
So, yung nilapitan ko yung Magellan Cross, gawa na siya sa metal. So, sabi ko, yung Magellan Cross ba ay na dinala ni Magellan sa Cebu ay gawa sa metal kasi bakal siya eh. And then yung mga taga doon, kasi kapag pupunta ka doon sa Magellan Cross, may mga dala-dala silang kandila, tapos they will ask you kung meron kang gustong i-pray. Ayan, tapos babayaran mo yung candles, sila yung magpe-pray. Iba yung traditions ng mga Cebuano, no? Doon na hindi ko naiintindihan yung language nila, yung dialect. Pero iba yung way ng pagdadasal nila. So para sa akin ang weird. Kasi kapag pumupunta ako sa simbahan natin, sa ibang mga church, lalo na sa Metro Manila, hindi ganun yung way. No? So may mga dala silang kandila, I don't know kung ilang piraso yon. Basta sila ay nakakumpol na, tas dadasalan sila ng mga elders. Hindi ko alam kung anong dasal kasi dialect niya, Bisaya. So, I asked them na, bakit yung Magellan Cross ay bakal? Bakit hindi siya gawa sa kahoy? Kasi, hindi mo siya, pwedeng, ano ba yung aso? Hindi mo siya pwedeng buhatin kung metal kasi napakabigat niya, ang laki pa. No, so nung pumunta kami doon with my parents, which is my mom and my dad, kinuha yung candle pero wala siyang sindi. Tapos yung mga candles na yon ay ilalagay sa paanan ng Magellan Cross. So ang daming kandila, wala siyang sindi. At nag-asa ko doon mismo sa lugar kung saan nagaganap yung pagdadasal, ay kinukuha pala yun ng binibigay nila sa simbahan, sabay-sabay siyang sisindihan, tapos i-offer yata sa mass. Well, hindi ko nakita kung paano siya sinisindihan o kung sisindihan ba. Pero ang sabi sa akin kasi, yung mga kandila, nilalagay nila dun sa paanan ng Magellan Cross, wala siyang sindi. So, nakaipon lang siya doon. Pero yung sabi sa akin, ng mga elders doon, kukunin yon, tapos ilalagay sa simbahan, sabay-sabay sisindihan, at saka i-offer yung candles. Parang ganun yata yung process dito sa Cebu. No, then, nag-asa ko, sabi ko, kung ang Magellan Cross ay dinala na cross dito is kahoy, bakit siya metal? Bakit siya gawa sa bakal? Yan ba ay imitations? Yan ba ay peke? Yan bang Magellan Cross na yan ay approved ng Catholic Church? Yan ba talaga ay original cross ni nadala ni Magellan or hindi? So, ang sabi sa akin, inilagay siya sa loob ng metal, which is cross, yung cross, di ba nakikita natin ay metal. Yung nasa loob nun ay wood. That is the original cross ni Magellan. Nadala-dala niya. Hindi cross ni Magellan kung saan siya pinako, baka ma-misinterpret nyo. Yan yung wood na dala-dala ni Magellan na cross na nagsisimbolize ng Christianity na nakadaong dito sa Pilipinas. So, sabi ko, bakit nasa metal? Bakit hindi nilang nilagay yung original wood, i-expose sa mga tao para makita natin na ito yung mismong original na Magellan Cross. So, ang sabi nila sa akin, nauubos daw yung kahoy. So, ang ginagawa noon ng mga Pilipino na deboto, may mga albularyong pumupunta, mga nag-aagimat, mga nag-aanting-anting, kinukuha yung kahoy, ginagamit sa paggagamot, ginagawang lucky charm, ginagawang pampaswerte, ginagawa siyang sabihin nating agimat. So dahil mauubos na yung kahoy na dala-dala ni Magellan, ginawa ng Santo Niño de Cebu, nilagay siya sa loob ng metal na cross. Bali yung nasa loob is yung kahoy ng Magellan Cross, tapos yung sa labas metal. Then nagkaroon ako ng big realization pagdating sa bagay na yan na bakit metal, bakit hindi kahoy, ano ba yung dapat nating ma-realize. Doon ko nakita yung tawag nito. Doon ko nakita yung isa!
doon ko nakita yung kahalagahan ng punto per punto, which is si Father Darwin Gitgano sa kanyang pangunguna, ang ating magiting na pare, isang debater na. Doon ko nakita yung halaga niya na dapat talaga tayong mga Pilipino ay aral at natututo sa kahalagahan ng ng paniniwala. Doon ko nakita kay Father Darwin yung kung bakit kailangan malaman nating mga Pilipino yung aral patungkol sa mga agimat, patungkol sa mga anting-anting. Kasi dito sa Cebu, di ba nasa Cebu ako, naniniwala sila sa mga pusa na nagpapanggap lang daw na, ewan ko kung aswang ba, may mga ganong paniniwala rito na kapag gabi daw ay wag daw maglalapit sa mga pusa kasi baka may dala silang mga bad luck o nagpapanggap lang na pusa. So nandoon pa rin yung mga superstitious belief kasi yung lugar kung saan ako ngayon nag-i-stay ay very provincial. Kumbaga, kung ikaw ay taga Metro Manila, yung Cebu ay province na sa Metro Manila, yan, di ba? Ngayon, dito sa province ng Cebu, which is city na din siya, compared to Metro Manila na para sa atin, province ang Cebu, probinsya pa to ng Cebu. At dito ay lahat ng tao ay religious and they are devoted to Saint Michael the Archangel. No? At ang kakaiba dito, ang misa ay ginagather lang once or twice a year. I don't know pero ang alam ko once or twice a year lang. Ang ginagawa ng mga tao dito is pumupunta sa kapilya nila at nagde-devotion sila sa chapel dito, sa San Remigio, pero walang mass. Hindi siya naaanuhan ng mass ng mga pare. Kumbaga, nagde-devotion lang yung mga tao, no? Kasi ang mentality ng mga tao sa San Remigio is hindi sila masyadong nag-i-invite ng priest kasi 'di ba yung simbahan, lalo na kapag hawak ng pare, sinasarado. Hindi ba? Sinasarado para mapanatili yung kalinisan. Dito kasi sa lugar ng part ng Cebu, yung lugar na ito, yung mga kalsada or yung mga daanan, punong-puno siya ng aso. So, ang nangyayari kasi, dahil ang mga tao dito ay dog lover yung iba, pero syempre yung iba hindi din, pinapasok ng mga aso yung loob ng chapel. Doon sila dumudumi. So, kapag ginawakan yata ng parish priest ang isang chapel o ang isang simbahan, obligado siyang magsara. So, yung napag-usapan ng mga tao dito is hindi sila nag-aano ng talagang priest, pinapahawakan ng priest yung chapel dito kasi gusto ng mga tao 24 hours open yung simbahan. 24 hours na ang gusto ng mga tao dito ay mapuntahan o madalaw yung simbahan. At meron silang mga beliefs dito na hindi siya pasok sa doctrines ng ating simbahan pero hindi rin naman siya nakakasama. Katulad ng usually ang mga tao dito ay hindi kumakain ng dugo ng baboy. But they are actually Catholic. Hindi sila kumakain ng dinuguan, no? At may mga nakausap din ako na mga taga dito na hindi talaga sila kumakain ng dugo at naglalatag sila sa akin ng Bible verses. Well, ang sinasabi ko naman sa kanila as a CFD, there is nothing wrong if you are not ready or if you are believing na the blood of a pork ay the blood of the pig, is kasalanan kumain. Kasi sa doctrines ng simbahan, hindi naman po kasalanan sa atin yung kumain ka ng dinuguan o hindi. Ang pinaglalaban lang kasi ng Catholic Church, kung hindi ka kakain ng dugo, okay lang. Kung kakain ka ng dugo, okay lang din. Yun yung sa atin, stand natin, no? Na hindi ka nagkakasala kung kakain ka ng dugo o kung hindi ka kakain ng dugo. Pero yung pinaglalaban natin, na hindi siya forbidden, na
kainin. Kumbaga, tayo ay malayang kumain ng mga hayop basta't walang lason, 'di ba? Kasi naman kumain ka ng buhay na kobra, talagang mangingisay ka, 'di ba? So, dahil yung mga tao dito ay talagang matatanda na, siguro yun yung tinatawag na mga tradisyon ng mga tradisyon ng mga matatanda dito. So, yun yung naging kaugalian. So, nagpapasalamat ako sa punto per punto for teachings about the superstitious belief. No, na dito kasi may mga paniniwala pa rin sila sa mga makalumang tradisyon katulad ng usog, katulad ng tawag neto, wag kakain ng ganitong araw o ganitong oras para sa fasting na tinatawag nila. So nakita ko yung iba't ibang muka na paniniwala ng mga Catholic. No, so iba-iba pala talaga ang mga Katoliko pagdating sa kung paano titignan ang mga sinaunang tradisyon, na which is yan ay adaptations sa mga pagano. So may mga Catholic na sad to say na naniniwala sa ganito, sa pamahiin. Kasi nung ako ay nagpunta sa cemetery, no, at inikot namin yung iba't ibang cemetery dito sa Cebu, nakita ko yung iba't ibang mga puntod. May mga pagkain, may mga soft drinks, may mga biskwit, yung iba may mga pansit, tapos may nakatirik na kandila. Pero dahil nung nagpunta kami doon, siguro matagal nang umalis yung mga mahal sa buhay ng mga yumao, so wala nang kandila, natunaw na, pero yung mga pagkain nando doon at rotten na, no, talagang nahihiwagaan ako sa ibang mga Catholic na siguro na-realize ko na this is one of the main reasons bakit maraming mga Catholic na nagiging Protestant dahil sa mga superstitious belief, just like the Magellan Cross, no, na kapag nakakuha sila ng kahoy ng cross galing kay Magellan, gagaling ka, ginagamit sa paggagamot ng mga albularyo. Kaya preserve siya ng simbahan dito. Hindi ko alam kung yan ay itinanong ba sa Basilica ng Vatican o hindi. Basta yun yung ko. And then, nung pumasok ako sa loob ng simbahan ng Cebu, makikita natin doon yung mga relics ng ating mga apostles, ng ating mga saints. And usually, yung mga simbahan na nakita ko dito sa Cebu, based on my experience, most of them, they are devoted to San Vicente Ferrer. Siya yung saint na may pakpak. Though, matagal ko na siyang nakikita, yung image na yon ni San Vicente Ferrer na may wings, pero dahil sa katamaran ko sa buhay, wala akong time para aralin kung ano yung history ni San Vicente Ferrer. Siguro pag uwi ko sa Manila, aaralin ko yung naging buhay ni San Vicente Ferrer, kung bakit mahal na mahal siya ng mga Cebuano, yung santong ito. Kaya sa akin, bilang isang Katoliko, mahalaga na malaman natin kung ano yung dapat nating paniwalaan. Mahalaga na maituro natin kung ano yung standard na katuruan ng ating simbahan. Kasi up to now, marami pa rin naniniwala sa superstitious belief. At nilive ko to at sinasabi ko sa inyo para magkaroon din tayo ng awareness na hindi lahat ng Catholic ay alam natin kung ano yung do's and don'ts pagdating sa doktrina ng ating simbahan. Hindi lahat ng Catholic alam yung mga traditions na galing sa early Christians at traditions galing sa ating mga ancestors, di ba? Let's all remember, guys, na ang bawat bansa before yan ay nagkaroon ng Christianity, may mga ancestors yan. And all of their ancestors ay mga pagans. Di ba? Bago naman kasi naging Christianity ang isang bansa, hindi naman sila Christian eh. Di ba? Bago siya na-convert into Catholicism, yung every country, hindi sila Christian. So, may mga adaptations talaga na na-realize ko na may mga adaptations ang bawat tao sa bawat bansa na hindi siya katuruan ng ating simbahan, na dapat ito ay ating pinalalaganap at binibigyan diin na hindi tayo dapat naniniwala sa mga usog,
sa mga tabi-tabi po, sa mga nabate, or sa mga duwende, sa mga pusa na nagpapanggap na pusa lang. Hindi, kasi galing yan sa mga pagans tradisyon, no? Galing yan sa ating mga ancestors. At sa akin din, dun sa mga Catholic, no, na nagbabasa rin, mga Bible reader din, na hindi kumakain ng dinuguan, at may makaka-encounter tayo, wala pong masama kung sila ay naniniwala na ang pagkain ng dugo ay kasalanan o masama, o may mga Catholic naman na hindi talaga kumakain ng dugo, pero hindi naman nila sinasaway o sinisita yung ibang Catholic na kumakain ng dugo. So, wala akong nakikitang masama doon. Kasi kumain ka ng dinuguan o hindi, it's okay. Wala naman sinasabi sa Bible na pag kumain ka ng dinuguan ay sa impyerno ka based sa turo ng simbahang Katolika. So hinahayaan ko sila. But the mere fact na tayo ay dapat mag-concentrate sa mga bagay na alam nating banal at gagawin nating anting-anting o gagawin nating pampaswerte, siguro doon tayo dapat aapela. And based on my experience sa pag-i-stay ko dito sa Cebu, nung nakaharap ko si Father Shano Ubod, kami ay nag-usap talaga at very deep yung aming mga napag-usapan regarding sa naging statement niya sa sacramentals. Well, Father Shano Ubod, he is not against for the sacramentals, which is tinuturo ng punto por punto. Kasi tinanong ko siya doon kung ano yung stand niya sa mga sacramentals. So sinabi niya sa akin na he is not against actually sa sacramentals because it's biblical, it is the part of our traditions. Pagdating sa Christianity, bahagi siya. But kalimitan o karamihan sa mga Catholic, ginagawa na kasi siyang pampaswerte. Yung buong faith nila ay nilalagay na nila dun sa object, hindi na sa God alone, hindi na kay God, no? Parang kailangan may holy water ako sa bahay para maglayasan ng mga demonyo dito. So, hindi na nagdadasal. Wisik na lang ng wisik ng holy water para lang masabing lumayas ang bad spirit. Yung mga exorcise salt na parang sinasabi ng mga ibang mga Catholic na which is mga sa atin, mga Pilipino, na pag naglagay yata ng exorcise salt sa sulok-sulok ng bahay, wala nang makakapasok na demonyo. So, yung mentality ng bawat Katoliko na which is sila ay hilaw, yung faith nila nasa mga bagay na, nandun na sa object, doon na sa holy oil, na kapag nagpahid ako ng holy oil, gagaling na ako, mapupunta na ako ng langit. So nakakalimutan na nating magdasal kay God. So yun yung stand ni Father Shano Ubod, doon kami ay nag-usap, no? At yan din ang patunayan ko ayon sa aking observation doon sa Magellan Cross na ginagawa na nilang anting-anting. Kahit pag pumunta tayo sa ibang mga simbahan dito sa Cebu, I am really really sad na nakakakita ako ng naglalagay ng pera doon sa loob ng mga sacred images. Nakakakita ko ng 1,000 doon mismo sa paanan ng sacred images. Well, para sa akin kasi mali yun. Para po sa akin hindi ko alam kung tama ba yon sa stand ng Catholic Church, pero para sa akin hindi po siya tama. Siguro sa akin, if ever na magbibigay ako ng alms or ng cash para sa simbahan natin, mas maganda na ilalagay siya sa sobre at ilalagay natin sa donation box. It's either sa donation box mo ilalagay kasi meron naman tayong lalagyan ng mga donasyon, o i-offer natin sa mass, yung pipila ka sa gitna ng simbahan, di ba? Tapos iaano natin kay Father. Ayun yung may mga daladalang pagkain yung iba naman sobre na laman ay cash. Siguro ganun yung mas proper. Hindi kasi ako pabor sa mga nakikita ko na naguhulog ng pera doon sa loob ng images. And based dun sa Magellan Cross din na nakita ko, nagbabayad sila para idasal. Hindi ko alam kung ano yung dinadasal nila kasi Bisaya yung dasal. Well, para sa akin, kung ako, no, at sinasabi ko rin to sa parents ko, bakit ako magbabayad kung pwede naman akong magdasal? 'Di ba? Wala kasi akong nakita na kapag ipinagdadasal mo yung tao, dapat kang bayaran.
'di ba? At kapag tayo ay ipinagdadasal natin yung mga mahal natin sa buhay, sa Old Testament, dapat siya ay matuwid, dapat siya ay nasa state of grace. Kasi when we are praying sa ibang tao para ma-lift yung mga prayers nila, most especially sa mga departed souls, dapat matuwid ka. So kahit na ilang kandila pa yung i-offer dyan kung sa Magellan Cross man yan, kung wala ka sa state of grace, for me, bingi ang Diyos because naniniwala ako God is holy. So you must be holy. 'Di ba? If God is holy, so you must be holy. Pinakikinggan ng Diyos yung mga banal. So if you are not holy, hindi ka pakikinggan ng Diyos. So kailangan tayong kumuha ng mamamagitan. That's why yan yung ginagawa ng mga pare, 'di ba? We go to the office of the church, magbibigay tayo ng mga ipagdadasal nating mga kaluluwa. Sila yung namamagitan kasi may authority ang mga priest na tayo ay ipagdasal. Pero tayong mga normal na tao, kapag tayo ay wala sa state of grace, para sa akin naniniwala ako na I have no right to pray for you, I have no right to pray for others kung hindi ko naman pwedeng ipagdasal yung sarili ko dahil ako ay nasa mortal sin or tayo ay wala sa state of grace, nasa state of sin tayo. Wala tayong kakayahan na makipag-usap sa Diyos. Kaya meron tayong intercessions of sins. Na itong mga sins natin ay kinikilala natin sila ay mga banal, sila yung magdadasal para sa atin because they are worthy, because they are holy. If we are talking to God and God is holy, we must be holy. Hindi makikinig ang Diyos sa marumi. 'Di ba kahit nga gabutlig ang kasalanan mo, basta't ikaw ay marumi, hindi ka makakapasok sa langit. So ganun kahigpit pagdating sa prayers. So marami akong nakita na flaws sa ibang mga simbahan dito sa Cebu. Well, hindi ko sila kinokondemn kasi maybe or just maybe hindi alam ng priest na may ganon, or alam ng priest, hinayaan na lang dahil sa sobrang devoted ng isang mananampalatayang Katoliko, sa sobrang pagmamahal nila siguro doon sa santo na kanilang dinedebosyon. Talagang gusto nila na parang gusto kong maramdaman ng santong to na nagdadasal ako, or gusto kong marinig ng santong to yung panalangin ko, kaya sometimes sa mismong rebulto na sila naguhulog. Pero sa akin kasi, dahil ako ay lumaki sa Metro Manila, para saan pa at ano pang silbi ng donation box? Hindi po ba? Ano pa yung silbi ng pagkakaroon kung saan dapat ilagay yung mga gusto nating i-offer? 'Di ba? Kasi may mga nakikita rin ako doon sa paanan ng rebulto, yung ipinagdadasal yung exam nila, ipinagdadasal yung mga yumao nila, hinuhulog nila doon sa rebulto. So hindi ako pabor doon. Para sa akin ayoko may ma-offend. Para lang po sa akin based on my own interpretations to. Kasi kung pwede naman pala doon na ihuhulog natin yung pera sa mismong rebulto, kung pwede naman pala doon ihuhulog natin yung mismong prayer intentions natin sa mismong rebulto, bakit pa merong prayer mass? Bakit pa may office ang simbahan para idulog natin dun sa office na yon kung sino yung mga i-offer natin sa mas na mga yumao? So, I think mas okay kung dediretso tayo, it's either sa priest o sa office na pwede ba tong i-offer kay Father na tong mga yumao or your birthday? Kasi yung iba, pag nagbe-birthday, nakalagay pa doon, it's my birthday, San Vicente Ferrer, I offer this to you, tapos ilalagay doon sa loob ng rebulto. Hindi ako pabor doon. Mas pabor po ako kung gagawin nating maayos, kung saan natin ilalagay ang ating mga donasyon. Hindi po siya dapat, dahil lang sa nararamdaman natin na doon natin ihuhulog, tama na yon. Hindi. May kanya-kanyang sariling lalagyan, o may kanya-kanyang lugar kung paano natin ibibigay yung ating mga pwedeng maitulong sa ikagaganda ng simbahan. So, para sa akin, dapat magkaroon ng kaayusan ang bawat Pilipino. Alam natin kung saan lugar siya ibibigay para hindi siya pangit tignan. Kasi ang pangit, banal yung nire-representa ng isang image tapos puro pera yung nandoon. Wala siyang pinagkaiba para sa akin sa Santo Niño de la Pera. Kasi may pera pa din, di ba? And may mga simbahan din akong nakikita, kagaya ng Baclaran Church, no? Dahil ako ay taga Manila,
may mga wishing well. May mga nakikita akong wishing well na kung saan ang mga tao doon nagbabato ng 10 pisong barya. Minsan may 100 papel pa nakababad sa tubig na nakakapanghinayang, nabababad lang sa tubig. Well, para sa akin kasi, dapat sa mga simbahan, dito rin sa Cebu may napansin din akong ganyan. Hindi siya balon, para siyang pond. Yung iba may isda pa yata, yung koi fish pa yata yung nakita ko. May mga pera, may mga barya. So sa akin, hindi rin siya tama. Kasi bakit mo kailangang mag-wish doon sa wishing well? God is not a genie. For me God is not a genie at hindi natin binabayaran yung ipinagdadasal natin. Kasi may nakita po ako na mga kabataan na hinahalikan yung 10 peso coin, tas binubulungan yung 10 peso coin, sabay ihahagis, may papikit-pikit pa. Well, para sa akin, mali din yon. Kung tayo ay may ipinagdadasal, hindi po tayo dapat umasa sa wishing well. Tayo dapat ay humihingi na sana dinggin ang ating panalangin sa Diyos mismo. Hindi tayo dapat tatayo dun sa wishing well, hawak-hawak ang 10 peso coin, sahalikan sa lips yung 10 peso coin, pipikit, tapos para tayo nag-wish, yung iba nakatalikod pa, tapos iyahagis pa. Nakita ko yon dito sa Cebu, na mali yung ganon, no? Kung tayo ay may gustong ipanalangin, meron tayong gustong i-offer, hindi siya wish. Huwag tayong mag-wish, hindi yan genie, hindi genie ang God. Kung tayo ay may i-offer na prayer na matagal nating ipinagdadasal, dumiretso tayo sa priest. Kung wala ang priest that time kasi busy or may confession, may office po ang simbahan, pwede tayo magtanong sa mga staff doon. Hindi po ako pumapabor sa mga wishing well. So mali din 'yon. So ang lahat ng mga bagay na sa tingin natin ay tama para lang mapabilis ang process kung paano madidinig ang ating dasal, kalakip na may cash o pera, sana iayos natin. Kasi masasayang lang yung perang papel kung madudurog lang na nakababad sa tubig. Siguro mas malaking maitutulong niya kung ibibigay na lang natin mismo sa simbahan para mapagawa at mas mapaganda yung simbahan natin. Hindi ba? Sa mga Katolikong nandito at nanonood ngayon, sana sabihan din natin yung ating mga kapanalig na magkaroon ng awareness sa bawat actions na ginagawa natin pag tayo ay nasa loob ng simbahan. And nung nagpunta ako sa simbahan ng Cebu, no, dyan sa Santo Niño de Cebu, nagkaroon na sila ng dress code talaga. Hindi ka makakapasok pag wala kang sapatos o pag hindi ka naka-proper attire. Ano ba yung naramdaman ko doon? Ang naramdaman ko doon is neutral. Pabor, pero hindi pabor. Bakit? Hindi ka kasi makakapasok doon sa simbahan ng Cebu, Santo Niño de Cebu, nang nakatsinelas. Parang napaisip ako na papaano yung mga tao na walang pambili ng sapatos. Yung katulad ng mga sampagita vendors, hindi naman tayo lahat ay may kakayahang bumili ng sapatos. So, paano yung mga taong gustong magsimba at magdasal na tsinelas lang ang kakayahan na maisuot? Paano pa sila magsisimba? For my own ipinagmamalaki natin na ang church natin open yung mga pulube, wala tayong inuuring damit, kahit baliw pa yan, niyayakap natin sila. Kasi alam natin, we all know that the Catholic Church is a universal church. Para yan sa lahat. So, paano yung mga baliw na kahit baliw sila ay meron silang natitirang konsensya o diwa pagdating sa pagmamahal sa Diyos na walang damit, hindi na makakapasok sa simbahan para ma-worship ang ating Panginoon. Parang sa akin lang, hindi siya tama. Pero merong part na sa Santo Niño de Cebu, pagdating sa dress code, na uma-agree ako kasi when I am here to San Remigio, I've seen a lot of parishioner, yung mga nagsisimba, na mukha na silang pok-pok na naka-sleeveless talaga. Kasi ako, I am wearing sando kapag nasa loob ako ng bahay. Pero kapag haharap talaga ako sa dambana ng Diyos, formal ako magsuot ng damit para magbigay ng respeto, hindi lang sa simbahan mismo, para hindi na rin mag-isip ng kabastusan yung mga taong magsisimba.
So para sa akin, doon sa Santo Niño, Cebu, when it comes to the dress code, sana gawin nating universal. Kasi hindi lahat pwedeng maka-afford ng sapatos. Hindi lahat can afford to buy a good one na damit. Hindi naman tayo lahat ay mayayaman. Lalo na sa Pilipinas, tayo ay humaharap sa matinding krisis. Tayong lahat ay naghihirap, lalo na financially. Tayong lahat ay nako-confuse at naguguluhan kung ano ba yung dapat nating sundin pagdating sa pamantayan ng simbahan. But the point is, sana gawin nating universal yung kung kanino siya dapat ipatupad. Siguro para sa akin, kapag nakatsinelas kang papasok ng simbahan, or kahit sabihin nating nakasando ka, kung hindi naman malaswa, siguro dapat natin siyang i-implement pa rin. Kasi kung tayo ay mag-i-implement sa simbahan na ganito dapat ang suot, na dapat ikaw ay nakasapatos, nakapantalon, paano yung mga taong wala namang pambili ng pantalon? Ang mahal ng pantalon ngayon. So, hindi na makakapagsimba. And malungkot ako para doon. Tsaka bago tayo mag-implement ng mga dress code, sana ang mismong simbahan natin, ang unang-una na mag-implement na dapat hindi ginagawang konsyerto ang loob ng simbahan. Kasi hindi lahat ng Catholic ay susunod sa ganyang patakaran katulad nung nangyari nung last time, di ba? Nag-concert sa loob ng simbahan, naka-backless pa. So, yon hindi natin pwedeng silipin yon. Sa akin kasi, kapag gagawa tayo ng batas at ito ay mandatory, kinakailangan nasusunod natin yung batas na yon, di ba? Kumbaga, ikaw yung rule maker, dapat hindi ka rule breaker. Pero kung gagawa ka ng isang law o isang batas sa loob ng simbahan, and we all know na hindi naman siya talaga natutupad, sa tingin ko hindi pa siya ready para ibigay na batas na yan. Sa tingin ko, ang unang dapat gawin ng simbahan ay kung ano yung dapat gawin ng isang mananampalatayang Katoliko bago tayo mag-implement ng batas. Na bakit kailangan mong magsapatos, bakit kailangan mong magdamit, bakit kailangan mong nakapantalon. Hindi siya dapat basta-basta na lang i-implement na batas ganito. Ganito dapat bawal ang sapatos kasi hindi lahat ng Katoliko maiintindihan yan. So ang lalabas, magkakaroon ng confusion. Bakit? Hindi kasi sa lahat ng simbahan may ganyang implementations. Nagsimba ako sa Capelinha, Replica de Fatima dito sa Cebu. Wala naman silang ganyan na dress code. 'Di ba? Parang magkakaroon ng specialty na dahil ba sikat tong simbahan na to, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi. Dapat siguro para sa akin, pag tayo ay mag-i-implement ng isang batas, lalo na't ito ay gagawin ng mga mananampalatayang Katoliko, dapat ito ay pantay-pantay. Kapag ito ay isinagawa sa isang simbahan, sana sa lahat. Kasi maguguluhan ang mga tao. Up to now, I am really confused and I'm still observing the different kind of laws, the different kind of rules ng church natin. Ino-observe ko yung mga pamantayan. Kung ako lang, syempre I am a defender of the Catholic Church. Madali ko siyang maintindihan, madali ko siyang sakyan. Pero we must be very careful na hindi lahat ng Katoliko ay aral. Meron pa rin tayong mga nominal Catholic na pwede siyang mag-cause ng confusion, lalo na nagkakaroon tayo ng mga liturgical abuses. Pag sinabing liturgical abuses, yan yung nagsasayaw sa loob ng simbahan na ang tugtog ay hindi kantang simbahan, yung mga nagko-concert sa loob ng simbahan, o yung mga pamamaraan ng homily ng mga pari na hindi naiintindihan ng mga Katoliko. Meron din tayong tinatawag na liturgical abuses ng mga sakristan, kung paano nila kinakain yung mga hindi blessed na Eucharist, doon na pwede naman natin siyang kainin, pero yung iba pinapublic at nila-live video pa. So mahirap siya na ipaunawa sa tao kung ano yung mga do's and don'ts kasi magkakaiba ng mga rules depende doon sa parish priest na nagiging confusion sa ating mga tao. Katulad ng may mga batas tayo pagdating sa Santo Niño, di ba? Meron tayong pamantayan kung anong kulay ng Santo Niño ang dapat nating i-venerate. Pero nagpunta ako sa isang simbahan which is doon sa Simala Church, merong Santo Niño de la Pera. And pag tayong mga Catholic, may mga Catholic na pumapasok sa akala nila Catholic Church, Aglipayan pala. 'Di ba yung Aglipayan Church dito sa Pilipinas at Catholic Church, same. Same ng sacred images, may mga saints sila. Hindi ko alam kung ano pa yung paniniwala ng Aglipayan Church, pero magkapareho yung loob ng simbahan. So confusing. Katulad ng
Ayun, katulad ng Anglican Church, yung Anglican Church, as far as I know, because my dad is an Australian, ang daddy ko ay Australian siya, and I asked him regarding dun sa dati niyang actually, it's not a religion, it's a Protestant, hindi religion ng Protestant. Dati siyang Protestant, which is siya ay under ng Anglican. Wala rin siyang pinagkaiba sa Catholic Church, no? Yung mga may mga sacred images sila. So, nagkakaroon tayo ng confusions, no? Bumapasok sila doon, yung mga hindi alam na yan ay hindi Catholic Church. At iba-iba yung kanilang pamantayan din kung paano sila sasamba. So I think sa Pilipinas, most especially pagdating sa dress code, I think dapat pag-usapan ng mga leader ng ating simbahan na magkaroon tayo ng isang pamantayan, hindi yung kanya-kanya na dahil itong priest na to ang gusto ay ganito yung maging timbre ng rules ay ganun na. Tapos sa kabila naman iba din. So nako-confuse yung mga tao. So based on my own interpretations lang sa pag-i-stay ko dito sa Cebu, no, ang dami kong realizations at ang dami kong natutunan sa iba't ibang mga beliefs ng mga tao, no. Kahit dito sa lugar ko, sa San Remigio, may mga kanya-kanyang tradisyon din yung mga tao, katulad nung last feast day ni Saint Michael the Archangel, may mga Catholic na hindi kumakain ng dugo ng baboy, pero may mga Catholic din na kumakain din ng dugo ng baboy, kumbaga nagdidinuguan. So magkakaiba sila ng pananaw kung paano nila iintindihin yung mga pagkain, pero I am not consider it as a mortal sin kasi 'di ba may mga Hudyo na naging Kristiyano, which is up to now, dahil na-adapt yung traditions ng Judaism, hindi sila kumakain ng dugo talaga. Well, hindi rin naman masama yon. Hindi rin naman masama kung kakain tayo ng dugo. Parang sinasabi ni Father Shano Ubod nga, nung kami ay nag-usap, we have to respect their beliefs, we have to respect yung nakalimulatan nilang traditions, na hindi tayo lahat ay pare-pareho ng kinaugalian, di ba? Pero sa nangyayari ngayon dito sa ating simbahan, na nagkakaroon ng maraming conflicts regarding sa iba't ibang mga pananaw, kung paano nila isasabuhay ang kanilang faith, no, or kung paano natin ipapakita ang ating faith sa pamamagitan ng ating mga tradition. So we must be actually very very aware, at kapag tayo naman ay aware na, sa tingin ko kailangan natin siyang ituro, no. Dito sa Cebu, dahil 2 days akong talagang nagsolo. Siyempre, pinag-aaralan ko din yung environment sa paligid ko. Lumalabas akong mag-isa, naggagagala ako dito. At marami akong nakausap na mga may edad. Kanina pumunta ako sa St. Michael the Archangel mag-isa. Sinilip ko yung loob ng simbahan. Kasi ang paniniwala ng tao dito, before you leave, kasi dapat uuwi na ako kaninang 10 a.m. Actually, hindi uuwi kasi yung CFD sa Cebu City, balak akong makita at gusto ko rin silang makita, so dapat kanina luluwas ako ng Cebu City para makita ko yung mga CFD. Actually kanina pa sila tumatawag, but biglang may naalala ko na hindi ka pala pwedeng umalis nang hindi ka nagpapaalam sa St. Michael. So pumasok ako dun sa church ng St. Michael, syempre nagpray, pero iba din yung kanilang traditions doon, no. Sila ay meron silang araw kung kailan may pare. So, yung mga tao dito, they are more on prayerful, they are more on focus in penance, in fasting, in abstinence, na which is very healthy, hindi lang sa health, kundi sa spiritual nila, no. Kaya usually yung mga tao dito, they are very traditional. Talagang prayerful yung lugar na to, pero provincial yung mindset. 'Di ba? Kasi ako napaka-millennial ng utak ko dahil I was raised and born in Metro Manila, hindi ako provincial mag-isip. So syempre kapag lumalabas ako sa bahay, kulang na lang kainin ako ng mata, talagang titig na titig, lalo na kapag naglilibot ako dito, pumupunta ako sa mga schools, bibili ako ng pagkain ko kasi gusto kong mag-explore mag-isa. Nakikita ko yung pagkakaiba ng culture ng syudad sa province. Nakita ko yung pagkakaiba ng mindset ng liberation thinking ng Metro Manila sa provinces. So, syempre sa akin medyo hirap akong mag-adapt kasi kaming mga lumaki sa Metro Manila, they are very straightforward. Kapag dating sa iniisip, wala kaming palabok. Kasi liberated kami mag-isip, we are very open-minded na kapag nagsalita ka,
hindi yan hinahaluan ng emosyon. Kumbaga nandun kami sa logic, nandun kami sa ideas na ito yung point ko and you have to understand that. Hindi kami more on emotions. Nandun kami sa we have to fix these issues, tanggalin ng emotion. So, dito sa lugar na kung saan ako nag-i-stay, ang mga tao rito, they are very sensitive. They are more on emotional, no? Kaya parang medyo nahihirapan talaga akong sumakay o sakyan sila. Pero, ang maganda lang dito kapag naglilibot ka, lalo na kapag nandun ka sa simbahan, i-guide ka nila. Katulad kanina, nung nagpunta ako sa simbahan sa St. Michael, may matandang lumapit sa akin at pinahiram ako ng maliit na pamphlet niya. Parang nagdadasal hindi ko alam kung nagde-devotion siya kay St. Michael, pero Bisaya. So, though that I don't actually understand kung ano yung dinadasal ng matanda, sinabayan ko na lang siya kasi meron doon sa maliit na pamphlet na Bisaya siya na magsasagutan kami. Eh yung ginagawa ng matanda, kumakanta. Pakanta niyang inaano yung devotion niya. Hindi ko alam kung devotion yun o novena, hindi ko alam. Sabi ko, Lola, pwede po bang pasalita ako kasi hindi ko alam yung paano siya bigkasin yung binabasa at saka kung paano siya dasalin at hindi ko naiintindihan. Sabi ko, pero pwede ko siyang samahan. So, dahil wala yung mga tao dito, nagpunta sila dun sa may occasion, I don't know kung kasal o birthday, I decided na magpaiwan. So, maghapon, naglalabas ako. Sabi ko, pumunta kayo dyan sa party-party. So, naglibot-libot ako dito sa lugar namin. In-explore ko yung lugar kung saan ako nandito. Siyempre, I only have 2 days remaining, so kinakailangan kong mag-explore din. So marami akong mga nakausap na tao, marami akong nakilala na mga lolo, ng mga lola na nakausap ko at nagtanong-tanong kung ano yung mga ideas nila pagdating sa kapistahan dito kasi ang dami kong mga unfinished business na mga research ko regarding si Catholic Church na hindi ko pa po siya talaga naaasikaso kasi nasa Cebu pa ako. Actually, yung ako ay nagpunta sa Bohol, sa Dumaguete, ang daming pinto ang nagbukas sa akin ngayon. Ang daming nag-i-invite. Meron pa nga nagkaka-chat lang sa akin ngayon na he is willing to finance me, makapunta doon somewhere in Visayas para makapagturo. Sasagutin niya yung plane ticket ko, pati yung bahay. So, doon ako sa bahay niya matutulog, pero makikiisa ako doon sa pagpipreach nila. So, maraming mga nag-open doors. Well, I am thankful na kung hindi rin dahil sa parents ko, hindi rin siguro ako mare-recognize ng CFD dito sa Visayas, no? And I'm so happy, lalo na't lumabas na din yung naging debate ko sa radyo, no? Lumabas siya at pinag-uusapan siya talaga ngayon sa social media regarding na dun sa mga nag-stand sa Holy Spirit. I'm so grateful and happy naman na kahit papaano ay na-appreciate na ako ng Visayas region. So, sa akin, dahil tayo ay mga Katoliko at hindi lahat ay very open-minded or we are knowledgeable when it comes to how we interpret the doctrines of the Catholic Church, so dapat maging aware tayo yung difference ng pagiging panatiko at yung difference ng pagsamba mo. Kasi tayo, kapag sinabi kasing fanatic, when we are idolizing someone, nakatutok na lang tayo dun sa tao. Hindi yung ability how he is spread yung doctrines, kundi dun na tayo sa tao kasi magaling o sikat. So sa akin kasi, we have to be open-minded, we have to be balanced. Hindi lang dahil because he is popular, because he is a celebrity priest, doon na lang tayo nandun sisiksik. So, dapat maging broad-minded tayo. We are very open sa mga differences. Doon na sa lugar na to, lalo na't nandito ako sa isang family din na hindi sila religious. Actually, hindi madasalin yung mga tao dito kung saan ako nag-i-stay, but I am happy naman nasa pag-i-stay ko din dito, unti-unti ko rin silang natuturuan. Actually, sinabihan ko nga sila na I will teach them to pray the Holy Rosary, yung kanyang mga anak, no, at natutuwa naman ako na
natututo sila at kung paano na-adapt ko sa magulang ko, kay Mami Cora Adams, kay Daddy Kevin, na pray before meal, yun din ang tinuturo ko sa kanila. At may mga toddlers dito na nag-aaral pa, no? Siguro mga nasa grade 2 or wala pa or yung mga kinder dito, hindi ko alam kung anong level ng educational nila. Tinuturuan ko sila that they have to pray before meal. Ayun lang yung kinaganda kung bakit ako rin nandito, nakakatechize ko sila na they have to pray, na baka siguro kaya kayo ganyan kasi meron tayong spiritual dryness, kasi minsan ang pangit na ugali o ang masamang ugali ay nailalabas natin yan kapag wala patay ang spiritual natin eh. So little by little, yung mga bata rito na nakakasama ko, sinasabihan ko na they have to pray before they eat, magmamano kapag merong papasok na hindi nila kakilala, no, bilang tanda ng pagrerespeto, kasi wala ring namamagitan kasi din dito. Siguro yun yung dahilan kung bakit din ako nasa Cebu, para hindi man ako nakapag-public preaching dito, na which is yun naman talaga yung plano namin ng parents ko, na sa feast day magpa-public preaching ako. Kaso sa sobrang dami ng bisita, nakakahiya naman, di ba? Kung magdo-Don't Cry For Me Argentina pa ako at brown out pa, 'di ba? Tas magsi-St. Michael ako na preaching, brown out. So madilim yung buong lugar, walang mic. So ang ginagawa ko ngayon, kahit nung parang kahit pag lumalabas-labas ako, nagsho-short ako ng pagtuturo sa mga taga dito, sa mga taong nandito, at ilan sa mga taga dito is alam na CFD ako at pinapakilala ko naman din na ako isang CFD. Though na talagang hindi natin siguro may iwasan, iba kasi ang galaw ng taga Manila. Ako minsan nai-intimidate ako kung paano nila ako tignan, nakulang na lang buhatin ako at gawan ako ng pang-prosesyon, karosa, di ba? Tumayo ako sa karosa at kumaway-kaway. Pero ganun pa man, sinasamantala ko din yung ganong image ko para turuan sila, i-catechize na mali yung ganyang pamamaraan, o you have to pray before meal, o before you go to bed, you have to pray. At sinasabi ko rin na if you want to be a better person, if you want to live a peaceful life, you have to be prayerful. Kasi yun din naman yung akin, when I am talking to God, I always pray, not because I need it. It is because I have to, and that is my responsibility. That is my obligation as a Catholic, na maya't maya we have to talk to God. So syempre, ganun ang gusto ko din na inormalize sa mga taga dito, na whenever na tayo ay nag-overthink, so whenever na meron tayong struggles, the only thing that we have to do or that we should do is to pray. Kasi ang prayer yata dito sa ibang mga nakilala ko, kailangan rosary. Syempre masyado siyang mabigat, masyado siyang mahirap kung bibiglain natin. So tinuruan ko sila how to meditate, how to talk to God kahit hindi na sila nagro-rosary. So sa mga basic steps lang. So para sa akin malaking bagay yung ganon. At sa pag-i-stay ko sa Cebu, lalo na itong 2 days, past 2 days, at lumalabas-labas akong mag-isa, naglilibot ako ditong mag-isa, kasi yung mga tao dito sa pinag-i-stayan ko, they are very busy din, yung iba pumapasok, so usually naiiwan ako mag-isa. So kapag walang tao dito, lumalabas talaga ako, naglilibot ako dito. Ultimo yung mga nagtitinda yata ng gulay dito, kahit hindi ko maintindihan, nagchichikahan kami, at hindi ko alam kung paano din kami nagkakaintindihan. Pero ganun pa man, ang sinabi ko sa kanila na kapag ako bumalik dito sa susunod, bibigyan ko kayo ng rosary. Kasi yun ang usually na hinihingi sa akin. Kung meron akong rosary guide, hindi ko sila mabigyan kasi hindi sila marunong magtagalog. So kailangan yung ibibigay kong mga rosary din sa kanila is Bisaya. Dahil mga Bisaya din yung mga nagtatanong sa akin regarding sa Catholic faith, hindi ko rin sila maintindihan. Kaya sabi ko, binigay ko yung Facebook account ko sa kanila, sa mga taga dito. Hindi ko alam kung maiintindihan nila yung live ko. Kaya ngayon, ito yung pangalawang live ko. Diba kanina nag-live ako kanina, ngayon ito yung pangalawang live ko. Kasi may mga nag-follow at nag-add sa akin kanina ng mga taga dito na baka sakaling magkaroon ng malaking daan yung mga presentations natin regarding sa Catholic Church. Kaya
Sa mga CFT dito, sa buong Pilipinas, sa mga nagchat-chat at nagpi-PM na Sanrio, I missed you, namimiss namin yung debate mo, namimiss namin yung presentation mo live, namimiss namin how you defend the Catholic Church, namimiss namin kung paano ka magsalita. Sa pag-uwi ko na lang po ng Manila kasi tinetreasure ko din yung moment ko na nasa Cebu ako kasi malayo tong lugar, 'di ba? Na parang pwede naman akong bumalik. Hindi naman ako nawala para bumalik. Pwede ko naman siyang ulit na gawin kapag nasa Manila na ako. But as long as nandito ako sa Cebu and I think yung mga kapitbahay dito, I think they need me, no? At nakikita din nila na kapag lumalabas ako kasi meron dito kanina na sa malapit sa school, merong kainan. Merong bilihan ng mga ulam which is napakamura. Yung munggo, 10 piso. Yung karne naman nila, 20 pesos lang. So, minsan doon ako kumakain. So, minsan nakakailang nasashock yung mga estudyante, yung mga student, nasashock. Bakit ako nagdadasal? Siguro kasi hindi na siya normal na may makakita kang nagdadasal. Though hindi ko naman din siya ugali na bago kakain nagdadasal ako. Pero maganda rin siyang i-commercialize na kapag tayo ay kakain, we have to pray at i-bless natin yung kakainin natin para ma-promote din sa mga tao na they have to pray before meal. So, sa mga nagtatanong regarding din sa Magellan Cross, kung ang Magellan Cross ba sa Cebu ay, yan ba ay original cross na dala ni Magellan or bakit siya metal? Nasa loob po yung original na dinala ni Magellan sa Cebu. Yan po ang dahilan kung bakit naging Kristiyano ang Pilipinas. So, we are proud, we have to be proud na ang Cebu ang isa sa naging daan. Actually, ang Cebu ang naging daan kung bakit lumaganap ang Christianity sa Pilipinas under ng Spanish colony, no? Kolonyal ng mga Espanyol, kung bakit tayo naging Christianity. At kung ano yung ating Santo Niño sana, kung ano yung dala-dala ng Cebu, ito ay kulay pula, yun ang ating, mas sa akin na, yun ang ating i-venerate. Hindi ko naman pinagbabawal na tayo ay mag-venerate ng ibang Santo Niño na approve sa iba't ibang bansa. Alam ko 5 lang yata yung Santo Niño, no, na canonical sa buong mundo. Parang 5 lang yata yung aprobadong Santo Niño. So, siguro mas maganda kung mamahalin natin yung sariling atin. Na kung hindi dahil sa Santo Niño de Cebu, siguro hindi magiging Kristiyano ang Luzon, Visayas at Mindanao. So, dapat mas tangkilikin natin yung Santo Niño na meron tayo. At sinasuggest ko din sa inyo na mag-devote kayo sa Santo Niño. Malaki din yung nabibigay niyang himala sa buhay ng mga tao if magde-devote tayo. Pero sana yung proper devotion, ha. Hindi yung san-san na lang tayo mag-iit siya ng pera. And wag natin isipin na yung mga Santo Niño o yung mga sacred images, sila yung mga genie na sana yumaman ako. Or sana maging katulad ko si Sanrio, makilala ko sa bawat CFD. Or ang wish ko, wag. Ipagdasal na lang natin siguro na lagi nating sasabihin kay Lord kung ano yung plano mo sa akin, yun ang maganap. Kasi usually, ang form ng prayers ng mga tao, yung gusto nating mangyari. Siguro mas maganda kung ang ipagpipray natin na Lord, sana maganap yung gusto mo. Sana matupad yung gusto mong mangyari sa akin. Hindi yung gusto natin ang matutupad. Hindi yung will natin yung matutupad, kundi yung will ng Diyos para sa atin. Kasi sometimes, when we are asking something na dahil gusto natin, sometimes dyan pa tayo masisira. Dyan pa tayo babagsak, dyan pa tayo mapapahamak. So, much better na when we are praying, yung will ni Lord, hindi yung will natin as a human. And sabi ko nga sa mga friendship ko, no, even dun sa cousin ko na nagbabantay ng mga aso ko, there is nothing wrong to forgive a person. But if he betrayed you, or kapag nasira yung tiwala mo sa kanya, don't trust him, but forgive him. Kasi ganun ako pinapatawad ko yung tao, lalo na't kung nag-a-ask naman ng forgiveness, pero kung nag-betrayed ka sa akin, I never trust you, but I forgive you. God gave us wisdom to protect ourselves. God gave us wisdom to decide what is right and what is wrong. Kung ano yung makakabuti sa atin, kung ano yung desisyon na pwede nating gusto nating ipatupad sa mga sarili natin,
wala namang masama doon kasi binigyan tayo ng talino ng Diyos kung paano natin proprotektahan ang sarili natin sa mga taong manggagamit, sa mga taong nanloloko sa atin, sa mga taong paulit-ulit tayong sinasaktan. Diyan natin ipapasok yung wisdom, yung knowledge na binibigay sa atin ng Lord. But, wag natin i-close ang ating door na hindi mag-forgive. Kasi ganun ako, I forgive you but I will never forget. Nagigets nyo? Pinapatawad kita pero hindi ko makakalimutan yung pagbebetray mo. It is not because nagtatanim ako ng sama ng loob, kailangan ko lang mag-ingat sa susunod. 'Di ba? Kasi attitude na ng tao yan eh. 'Di ba? Kapag once na binetray ka, paulit-ulit kang ibebetray niyan. So doon sa betrayal issue, nakaano ako diyan, may boundaries ako, parang ilag ako sa iyo. Pero yung forgiveness, when you are asking forgiveness sa akin, na Sandio, patawarin mo ko, ibibigay ko yun sa iyo, but wag kang mag-e-expect na magtitiwala ako, pero pinatatawad na kita. Kasi, ang goal lang naman dyan is gusto ko rin kasing magkaroon ng peace of mind. Hindi lang yung magbibigay ng pagpapatawad, kundi yung nanghihingi din. Hindi ko naman sinasabi na kapag ikaw ay nagpatawad, magtiwala ka. 'Di ba? Kapag ikaw ay nagpatawad, balik to normal na naman, hindi. Patawarin mo lang para magkaroon na lang ng peace of mind both parties, but hindi porket pinatawad kita is back to normal na close tayo, banding, hindi. Ibigay natin ang forgiveness kasi yan naman ang sabi ni Lord na mag-forgive tayo. Pero, yung para maging tanga ko, na pagkatiwalaan pa kita at alam kong traitor ka, hindi yun mangyayari. Binibigyan ko ng set of boundaries pa din ng sarili ko. At naniniwala din naman ako doon, no, na binigyan tayo ng mechanism ng God kung paano natin i-protect yung mga sarili natin sa mga manggagamit na tao, sa mga tao na hindi natin alam kung totoo ba sa atin. Meron tayong talino dyan kung paano natin i-protektahan ng sarili natin, kung paano natin i-prevent na gamitin tayo. Pero if someone na nagsabi sa akin na, Sanrio, patawarin mo ko, I forgive you, but I never trust you. Ganun lang yon kasi hindi na siya magbabago eh. Kahit na anong gawin natin na pagpo-forgive sa isang tao, kapag naman tayo tatanga-tanga at nagtiwala ka ulit at sinaktan ka, sisisihin natin ang Diyos na, bakit ka naman ganyan, Lord? Bakit mo ko binigyan ng pagsubok na which is kasalanan mo din naman? Alam mo naman palang traitor, bakit nagtiwala ka? Pero nandoon yung part na, I forgive you, but I never trust you. Siguro ganun yung naging mentality ko as laking Metro Manila sa mga taong lumaki sa probinsya. Kasi kapag sa provinces kasi, parang yun din yung naging observe ko sa paglilibot ko dito. Iba yung mindset nila sa mindset ng mga taga Manila. Even dito sa kung saan ako nakatira, kung saan ako natutulog ngayon, pinag-aaralan ko din yung sistema nila kung bakit ganito yung pamumuhay nila. Iba yung mindset nila sa mindset ng Metro Manila. Kaya sinasabihan ko sila na hindi lang sapat na magsipag ka, hindi lang sapat na dahil masipag ka, mapro-provide mo lahat ng needs mo. Sabi ko, hindi, kailangan mong gamitan ng talino na kahit magsipag ka ng magsipag, kung hindi ka naman nagtapos ng pag-aaral mo, wala ka pa ring mararating. Or kahit magsipag ka ng magsipag, kung hindi mo naman nilalagyan ng diskarte kung paano mo ipro-provide yung pangangailangan mo, hindi pa rin yun magiging epekto. So, nakita ko yung mga kakulangan, nakita ko yung mga, paano ko ba sasabihin, yung mga despalinghado, yung mga mali dito sa tinutulugan ko na which is binibigyan ko din sila ng advices na ang sinasabi ko sa kanila is kapag may nagtiwala sa inyo, huwag niyong sisirain. Pag may bagay na ipinagkatiwala sa iyo, maliit man yan na bagay, dapat hindi yun nasisira. Kasi napakahalaga ng trust. Kaya naiintindihan ko yung naging reaksyon ng ibang tao din sa mga nakatira dito kung bakit ganun din, nagkaroon ng trust issues sa kanila. At aminado naman din sila doon kasi brutal din ang bunganga ko at brutal din yung pagkaka-explain ko din sa mga nakatira dito kung bakit hirap ang mga taong pagkatiwalaan sila at hindi yun ganun na ibabalik. Yung iba nga hindi na talaga nababalik. At maganda lang doon, natanggap naman nila. Ang sabi ko lang sa kanila, ang mahalaga, nagkaroon ng
ng kapatawaran, kumbaga nagpatawad sa isa't isa. Pero sinabi ko sa kanila, don't expect that these people will going to trust you again. Kasi kayo yung nagkaroon ng problema. At hindi lahat ng tao ay ganon kadali na magpatawad, di ba? Hindi lahat ng tao ay ready na magbigay ng forgiveness. Depende yon sa atraso mo. Depende yon sa kaso ng ginawa mo dun sa taong sinaktan mo. Kasi, to be honest, magmula kaninang umaga, no, nung ako ay nagdadasal, bago ako mag-live, nag-chat sa akin yung pinsan ko, yung nag-aalaga ng aso. Ang sabi niya sa akin, saan ba mas mahirap mag-sorry? Sa biological mom mo o sa mami mo ngayon? Kung bibigyan daw ako ng isang pagkakataon na tatayo ang mami ko ngayon at yung biological mom ko, saan ba mahirap mag-sorry? And siguro dahil sa sobrang open-minded ko and I am a debater, masyado akong mataas, hindi naman sinasabi kong mataas yung logic ko, masyado lang talaga akong open-minded. Yun din siguro yung nagbukas ng isip sa akin na yung tanong na yon na kanino ka mas mahihirapang humingi ng tawad? Sa biological mom mo o sa foster parents mo? At talagang hindi niya ako pinatulog. Talagang mula kanina nag-iisip talaga ako. Kasi sa akin, as a debater, I always try my best to win the battles. I always try to win the arguments. No, sa lahat ng pagtatalo talagang lagi kong dinidiktik kung ano yung stand ko. At yan yung nagbigay sa akin ng open-mindedness na oo nga pala, 'di ba, na parang is for me it's easy to tell someone that you have to forgive that person without realizing I can't even forgive my own mother. I can't even forgive my own biological mother. Parang who am I to dictate a person that you have to forgive him while I am not actually searching my own conscience that up to now I can't forgive my own biological mom. Na parang hindi ako naging patas. And later on, nung mga tao rito, they are very busy. Actually, kinakausap nila ako, hindi nila ako makausap kasi nga kausap ko yung mga CFD, nakikipag-usap ako sa kanila, may kausap din akong pare, and I am actually opening about my situation, at nang naging advices nila sa akin, may mali talaga ako doon. Siguro yung naging mali, tama naman yung intention ko, na sabi ko lang, I want my parents to have a peace of mind, na before they go back to their country, to their land, I want them to sleep in a peacefully, mawala na yung grudge, yung hate. But yung priest, ang sabi sa akin, I have to be sensitive. Na naging insensitive ako na dahil sa gusto ko lang yung para sa ikabubuti ng parents ko, because I love my mommy and my dad, dahil lang sa yun lang yung motivation ko na mawala na sila ng bigat, parang naisip ko na lang na gawin nyo to, na hindi ko naiisip na meron din pala akong problema sa sarili ko. Meron din akong forgiveness issue, di ba? Na parang sa family, hindi naman lahat ay kaya nating magpatawad, 'di ba? May mga, wag tayong magpaka-impokrita dito, 'di ba? May mga kamag-anak, may mga kadugo. Yung iba dito, sarili nating nanay o sarili nating tatay na up to now hindi pa natin mapatawad. Na isa 'yon sa dahilan kung bakit hindi rin ako tumatanggap ng Blessed Sacrament, at napaka-long process bago ako mag-heal. Napaka-long process yung healing ko sa trauma na natanggap ko nung childhood ako, no? At dahil sa at a very young age, napaka-independent ko, at a very young age, nagtinataguyod ko yung sarili ko para mabuhay. So hindi ako nasanay ng may alalay. Hindi ako nasanay ng kailangan pa akong alalayan. Parang nasanay ako na kaya ko to. So yun lang yung sinabi sa akin ng priest, na don't force people to forgive people. It has always a process. Wag nating pilitin ang isang bagay na dahil alam lang natin na ito yung tama para sa atin. Tignan din natin
kung ano yung nararamdaman ng ibang tao, kung okay ba sila. 'Di ba? Kasi ako syempre as a debater, kung ano yung standard teachings ng Catholic Church, kailangan yun ang nilalatag natin, 'di ba? We don't care about yung feelings ng iba, basta't ito yung standard form ng ating simbahan, dun lang tayo talaga naglalatag. Pero we have to be sensitive sa feelings ng iba. At nasa sa kanila, if they don't want to forgive the person, we have to respect it. Siguro doon ako lumagpas sa boundaries ko, na pinilit ko silang gawin ng isang bagay na mahirap para sa kanila. At ganun din sa akin, na mahirap din pala sa akin, na gawin din yung isang bagay na yon, na kapag pinilit din siguro ako, baka magalit ako. Na yun yung sinabi sa akin ng priest, na I have to be sensitive. Kaya ako, yung pag-i-stay ko dito sa Cebu, nakapunta kami ng Negros Oriental, ng Dumaguete, ng Bohol. Lahat ng mga natutunan ko doon, ite-treasure ko yon hanggang sa pag-uwi ko ng Metro Manila. May mga naghahamon na sa akin ng live debate again na mga Protestant, pero hindi pa ako kumoconsult sa mga debating platform, though na may mga naka-line up na ako. Kasi pag uwi ko po ng Metro Manila, magre-rest muna ako kasi syempre talagang nanibago yung katawan ko dito sa Cebu, medyo nanibago, kaya magre-rest muna ako. At syempre yung mga napurnada kong mga sideline doon, so nawala, maaring nakuha na ng iba. So syempre hahanapin ko na naman sila na bumalik na ulit ako ng Cebu, kasi yung ibang mga sinasidelines ko doon ay wala namang mga cellphone. No, usually talagang text lang sila. So syempre pupuntahan ko ulit sila para mag-back to work na naman ako pag uwi ko ng Maynila. And lalakarin ko din kasi yung kumpil ko, parang ang kumpil yata magi-start ng December, month of December ang kumpil. So yung seminar ng mga kumpil, month of November. So napakalayo ng pupuntahan kong simbahan para magpasa ng mga requirements. Then pupuntahan ko din yung mga CFD sa Metro Manila this November na matagal nang nagpaplano rin na gusto kong makita. Kaya sabi ko magre-rest lang muna ako. Kasi kanina rin, siguro sa sobrang stress ko, sa sobrang kakaisip ko din, syempre nasa ibang lugar ako. Wala ako sa Metro, wala ako sa Luzon. Siguro kung nasa sa Luzon ako, madali akong makakauwi sa amin. Syempre dahil ako'y nasa Visayas region, talagang do na kanina, talagang may nag-iisip na, ano ba yan, kung pwede lang sanang mag-teleport, kung pwede lang lumipad, at doon na ako sa pintuan ng bahay namin, kanina ko pa ginawa, na nagdasal na lang ako, kung pwede lang ipagdasal na, Lord, buhatin mo na ako, dalin mo na ako sa bahay agad. Kaya lang syempre, ako ay nasa Visayas, hindi ko familiar tong lugar na to, hindi ko gamay yung mga tao sa paligid ko, lalo na't yung mga nag-uusap-usap, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung pinagtatawanan ba nila ako o ako na yung pinag-uusapan. So, sinabi ko na ganito pala feeling ng OFW. Naramdaman ko yung homesick ako. Buti na lang nandyan yung pinsan ko, pinapakita yung 7 kong aso. So, nawala yung stress ko kanina. Pero, kanina talaga parang, Lord, ano ba yan? Buhatin mo na ako kung ihagis mo na ako dun sa bahay ngayong araw na to. Kasi, lahat din ng tao dito, wala. Nandoon sila sa okasyon, sa kasal. At kanina pa nila ako pinipilit na pumunta doon. Sabi pa nga sa akin ng iba, Sandio, punta ka doon, shot tayo, inom-inom. Na which is, tinalikuran ko na rin yung pag-aalak, kaya hindi na rin ako sumama. Though na, kanina pa nila ako ini-invite doon, I refuse na pumunta doon kasi hindi naman ako umiinom talaga ng alak. Noon, siguro sa old life ko talaga, umiinom ako kasi part siya ng trabaho ko. Pero dito kasi sa Cebu, ayokong masira yung image ko, na makikita ko nakikipaglaklakan ako dun sa kung saan okasyon lang. At kahit kagabi, yung mga kapitbahay dito, nagiinuman sila, niyayaya ako. Ultimo yung mga kasama ko dito sa bahay, tinatawag, pakilala mo naman ako dyan sa kasama mo, paakyatin mo dito, mag-inuman tayo. Doon na medyo natetempt ako kasi kabataan ko, tas napapaligiran ako ng mga senior. Actually, napapaligiran talaga ako ng may edad, kaya ako lang siguro nagustuhan din dito sa place na to kasi may mga kaedad ko.
na madali kong nakakausap o nakakabiruan, pero but usually I was surrounded by old people na medyo nahihirapan din akong mag-adjust at mag-adapt sa ugali nila, kasi syempre iba naman ang attitude ng may edad na, no, sa kabataan. So ganun pa man, inisip ko na lang na baby is just a temptations na nagyayaya sa aking uminom, ultimo dun sa binibilan kong tindahan, yung mga kabataan dyan, saan ako pinag-aaya habang naglilibot ako. Ang sinabi ko lang sa sarili ko na it is just a test. And nung nag-pray ako sa chapel dito sa St. Michael, ang pumasok lang sa isip ko